Akala mo normal lang ang lahat, pagkain sa mesa, pambayad sa eskwela, damit sa katawan. Pero sa likod ng lahat ng yan, may magulang na tahimik na nagsasakripisyo. Hindi mo man napapansin ang bawat pagod, sa bawat ngiti nila may lungkot na nakukubli. Hindi nila ipinapakita ang bigat ng mundo, dahil ayaw nilang ikaw ay mabahala o masaktan. Gumigising si nanay bago pa sumikat ang araw, kahit puyat at pagod trabaho'y kanyang hinaharap. Si tatay naman, pawis ang puhunan, kahit masakit ang katawan, pamilya ang dahilan. Kapag may gusto ka, pilit nilang hinahanap, kahit sarili nilang pangangailangan ay kanilang nilalampasan. Bagong sapatos para sa iyong paa, habang sila'y lumang tsinelas lang ang ginagamit sa kalsada. Sa bawat baon na inilalagay sa iyong bag, may pagod na tinatago at pangarap na hinahawak. Sa bawat bayad sa proyekto at matrikula, may oras silang isinakripisyo, may pangarap na ipinagpaliban nila. Kapag umuulan at malamig ang gabi, iniisip nila kung ikaw ba iligtas at may kumot sa tabi. Kahit kapos ang pera at maraming problema, pinipilit nilang umiti para hindi ka mawalan ng pag-asa. Hindi man nila sabihin ang bigat na pasan, makikita sa kamay nilang pagod at sugada ng bawat ulubot. Sa kanilang mukha ay kwento ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit mula sa'yo. May gabing walang tulog dahil ikaw ay may sakit, may araw na walang kain para ikaw ay may maihain. Kapag ikaw ay malungkot, sila ang iyong takbuhan. Kapag ikaw ay nadapa, sila ang unang sasalo sa'yo. Noong ikaw ay maliit pa at takot sa dilim, sila ang yumakap sa'yo hanggang sa ikaw ay mahimbing. Noong unang araw mo sa paaralan, sila ang naiwan sa pintuan, tahimik na nagdarasal. Kapag mabawa ang grado at ikaw ay nanghihina, sila ang nagsasabing kaya mo pa, wag kang susuko sa problema. Kapag nabigo ka sa unang pagsubok, sila ang nagturo sa'yo na bumangon at muling humagbang. Hindi nila hiniling na maging perpekto ka, ang gusto lang nila ay makita kang masaya. Hoy! 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 Ah! Hoy anak, bago ka magreklamo sa buhay, tingnan mo muna kung sino ang nagtiis para ikaw ay mabuhay. Kung wala kang bagong cellphone, galit ka agad, pero si nanay ilang taon nang walang bagong damit sa katawan. Gusto mo laging bago, gusto mo laging uso, pero hindi mo alam kung paano sila nagkakasya sa kakarampot na kita. Huwag mong ikahiya ang magulang mong mahirap, dahil sila ang dahilan kung bakit may pagkakataon kang mangarap. Kapag may gusto ka, agad mong hinihingi, hindi mo iniisip kung saan nila iyon kukunin at babawin. Bawat perang hawak nila ay may pinaglalaanan, ngunit tinuuna ka pa rin kahit sila ang mawalan. Hindi sukatan ng yaman sa laki ng bahay, kundi sa pusong handang magbigay kahit kapos ang buhay. Hindi mo kailangang ikumpara sila sa iba, dahil ang pagmamahal nila ay hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Kaya bago ka magsalita ng masasakit na salita, lalahanin mong sila ang unang yumakap sa'yo sa mundong ito. Bago mo sabihin wala silang naitulong sa buhay, tingnan mo ang sarili mo at kung sino ang nasa likod ng iyong tagumpay. Darating na araw na ikaw naman ang lalayo, may sarili ka ng pangarap at mundong susubukan mo. Ngunit kahit saan ka dalhin ng panahon, huwag mong kalimutan ang tahanang pinagmulan ng iyong lakas. Kapag naging abala ka sa takbo ng buhay, huwag mong hayaang lumipas ang mga araw na walang kamustahan. Isang tawag, isang yakap, isang simpleng pasasalamat, malaking bagay na sa pusong matagal nang naghihintay sa'yo. Kung may tampuhan, matutong magpatawad. Kung may pagkukulang, matutong umunawa, dahil ang oras ay
di basta-basta dumarating. May pawis, pagod, luha at pagmamahal sa likod nito. Huwag hintayin mawala ang isang tao bago mo makita ang halaga niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusuka sa pera o mga bagay na mayroon tayo, kundi sa mga taong nanatili sa tabi natin sa panahon ng hirap at tagumpay. Magmahal habang may panahon, magpasalamat habang naririnig ka pa, at suklian ang kabutihan ng mga magulang sa pamamagitan ng paglalang, pag-unawa at pagditing. Mabuting anak, habang nandyan pa sila, magmahal ka habang naririnig ka pa nila. Magsabi ka na salamat, dahil kapag dumating ang araw na wala na sila, wala ka ng pagkakataong bawiin ang mga salitang hindi mo nasabi. Kaya ngayon pa yang lumapit ka at yumakap, sabihin mong mahal mo sila ng buong tapat. Hindi kailangan maghintay ng espesyal na araw, dahil bawat sandali kasama sila ay biyayang hindi na maibabalik. At sa bawat akang natataapin mo sa buhay, dalhin mo ang aral at pagmamahal na kanilang iniwan. Dahil kahit saan ka man makarating, ang puso ng isang magulang ay mananatiling tahanan mo. Kahit isang plato lang, hahatiin nila para may makain ng anak. Kahit kaunti ang kanin, sapat na sa kanila, basta't makita kang busog at masaya. Sa bawat utsarang kanilang isinusubo, may sakripisyong tahimik na nakatago. Hindi man nila sabihin ng bigat ng buhay, pagmamahal nila'y laging tunay. Kapag kaunti ang pagkain sa mesa, anak muna bago sila. Kapag may isang pirasong ulam, sasabihin nila, sige anak, sa'yo na yan. Nakala mo busog sila, pero ang totoo, nagtiis lang sila. Ngumiti para hindi ka mag-alala, kahit gutom na rin ang kanilang sigmura. Kapag ikaw ay may sakit at nanghihina, sila'y gising buong gabi sa iyong tabi. Kahit pagod na sa trabaho at problema, hahawakan ng kamay mo hanggang umaga. Kapag wala kang baon sa eskwela, sila'y maghahanap ng paraan para may maibigay. Kahit sariling pangangailangan ay ipagpaliban, basta ikaw ay may lakas na harapin ang buhay. Hindi man mamahalin ang kanilang damit, hindi man malaki ang bahay na tinitirhan, sa puso nila'y may mundong inihahandog para sa anak na kanilang minamahal. Isang plato, hati tayo, kahit kaunti, basta may makain ka. Isang buhay para sa anak, ganito magmahal ang magulang nang walang kapantay. Isang puso, sabay tayong lalaban sa hirap ng buhay. Hindi ka iiwan kahit maubos ang lahat sa kanilang kamay. Pagmamahal nila'y hindi kailanman mawawala. May mga gabing ilaw ay pinapatay para makatipid sa bayarin sa bahay. May mga araw na kape lang ang almusal, ngunit sa'yo may baon at pagkaing sapat. Kapag may bagong sapatos kang kailangan, sila'y magtitiis sa lumang gamit na lamang. Kapag may proyekto o bayaring darating, sila ang unang gumagawa ng paraan sa dilim. Hindi mo nakikita ang luha sa kanilang mata, dahil itinako nila sa likod ng ngiti nila. Hindi mo narinig ang tahimik na dasal na sana'y maging maayos ang iyong kinabukasan. Ngayon reklamo mo kapag walang gusto mong pagkain, samantalang dati kahit asin lang kinakaya nilang kainin. Ngayon gusto mo restaurant, gusto mo imported, pero hindi
Kapag ikaw ay may sariling tahanan, maiintindihan mo rin ang kanilang pinagdaanan. Ang bawat anak sa'yo na lang ay kwento ng pag-ibig na walang katapusan. Kaya habang sila'y nasa iyong tabi, yakapin sila at sabihin mong salamat. Huwag hintaying mawala ang pagkakataon bago mo maipakita ang iyong pagmamahal. Isang plato, hati tayo, kahit kaunti, basta may makain ka. Isang buhay para sa anak, ganito magmahal ang magulang nang walang kapantay. Isang puso, sabay tayong lalaban sa hirap ng buhay. Hindi ka iiwan kahit maubos ang lahat sa kanilang kamay. Pagmamahal nila'y hindi kailanman mawawala. Isang tahanan, kahit payak lamang, punong-puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa bawat sakripisyong kanilang ginawa, buhay mo ang pinakamahalagang biyaya. Matuto magpasalamat at maging kontento. Hindi kailangang maging marangya ang buhay para maging masaya ang pamilya. Alalahanin ang bawat sakripisyo ng mga magulang. Pahalagahan ang kanilang pagmamahal at suklian ito ng respeto, kabutihan at malasakit. Isang plato man, kapag pagmamahal ang sapat na. Isang tahanan man ay maliit, kapag may pag-aaruga, parang mundo'y kumpleto na. Hey! At sa bawat tapag na ating pagsasaluhan, alalahan ang pagpapusong laging nagbibigay. Kahit kumpi, kahit payak, kahit walang sobra. Kapag pamilya ang kasama, biyaya na ang lahat. Hey! Bago ka magyabang sa mundo, alalahanin mo muna kung sino ang unang naniwala sa'yo. Sino ang yumakap sa'yo noong ikaw ay nadapa, at sino ang nagdasal para sa'yo sa bawat pagsubok na dumaan. Noong wala ka pang pangalan, kilala ka na nila. Noong wala ka pang kakayahan, ikaw ang kanilang pag-asa. Noong wala kang pera, sila ang nagbibigay. Noong wala kang lakas, sila ang umaalalay. Noong ikaw ay umiiyak, sila ang unang dumamay. Sa bawat pagkatalo mo, sila ang nagsabing lumaban ka lang. Kahit kapos ang buhay at maraming problema, pinili ka nilang unahin. Kahit sila'y nagsasakripisyo pa, ngayon may trabaho ka, may pera ka na. May bagong damit at kotse sa garahe mo pa. Pero kapag tumatawag si nanay, wala kang oras. Kapag humihingi ng tulong, dahilan mo'y napakarami. May mga mensaheng hindi mo sinasagot, may mga paanyayang lagi mong ipinagpapaliban. Hindi mo namamalayang habang abala ka sa mundo, unti-unting lumilipas ang oras na kasama sila sa buhay mo. Hindi masama ang mangarap at tumunlad, hindi kasalanan ang magkaroon ng pangalan. Pero sa bawat hakbang na iyong tinatahak, huwag mong kalimutang may mga pusong nagbigay ng daan. Bago ka magyabang, lumingon ka muna, sino ang kasama mo noong wala ka pa. Bago mong sabihin na ikaw ang gumawa, tandaan mong may magulang na nagtiis para makarating ka dyan. Bago mong ipagmalaki ang lahat ng mayroong kaalalahanin ng mga kamay na bumuo sa pangarap mo. Dahil ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Kailanman naaalala mo pa ba ang maliit ninyong tahanan, ng hapag na payak pero puno ng tawanan? Ang baon mong kulang ngunit may halong pagmamahal, at ang payong ni tatay sa gitna ng malakas na ulan. Naaalala mo pa ba ang mga gabing walang tulog habang sila'y nag-aalala sa kinabukasan mong malabo?
kailanman. May pera ka nga pero wala kang panahon. May bahay kang malaki pero wala namang pagmamahal doon. May sasakyang kang bago pero ang magulang mo naghihintay sa tawag mo. Kahit ilang buwan na ang lumipas, may mga litrato ang puro saya at tagumpay. Pero sa likod ng ngiti mo may pusong naliligaw. Nakalimutan mo ang mga taong naging sandalan noong ang pangarap mo'y tila imposibleng makamtan. Huwag kang maging mayaman sa pera pero mahirap sa puso. Huwag mong ipagpalit ang pamilya sa yabang at negosyo. Dahil kapag dumating ang araw na ikaw ay matanda, baka ang hinahanap mong pagmamahal ay wala na. Hindi habang buhay ay naroon silang sa tabi. May hangganan ng oras, may wakas ang bawat sandali. Kaya habang may pagkakataon, bumalik at yumakap. Sabihin mong salamat bago maging huli ang lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto o dakila. Hindi rin kailangang bayaran ng lahat ng ginawa nila. Ang presensya mo, paggalang at malasakit ay sapat ng patunay na hindi mo sila nakalimot kahit saglit. Kung naririnig mo ang awit niya ito, baka panahon ang umuwi sa pinanggalingan mo. Iwan muna ang yabang, ibaba ang sarili. Dahil ang tunay na tagumpay ay may pusong marunong magpasalamat lagi. Baka matagalan na nilang hinihintay ang iyong pagbabalik sa mundong puno ng ingay at mamabilis na pagbabago. Pamilya pa rin ang tahanang hindi ka kailanman susukuhan nito. Bago ka magyabang, lumingon ka muna. Sino ang kasama mo noong wala ka pa? Bago mong sabihin na ikaw ang gumawa, tandaan mong may magulang na nagtiis para makarating ka dyan. Bago matapos ang lahat ng iyong pangarap, huwag mong hayaang ang pagmamahal ay tuluyang mawala. Dahil ang yaman ay maaaring mawala sa isang igla. Ngunit ang pamilya nagmahal sa iyo ay hindi mapabalikan kailanman. Huwag kalimutan ang pinanggalingan ng tagumpay na walang pagkakapasalamat ay kulang. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa laman ng bulsa, kundi nasa pusong marunong magmahal. Bumalang at bumalik sa pamilya bago ka magyabang. Lumingon ka muna. Baka nasa likod mo pa rin ang may na taong unang tumayo para sa'yo. Baka naghihintay pa rin sila sa iyong pagbabalik at umaasang sa kabila ng lahat, hindi mo sila makakalimutan. Ngunit ang pamilya na mahal sa'yo na hindi mapapalitan. May mga pangarap din sila, pero pinili nilang unahin ang pangarap natin. Sa bawat gabing puyat at tumagang maaga, pagmamahal nila ang nagsilbing pag-asa. Noong bata pa si nanay at tatay, may pangarap din silang gustong makamtan. May gusto silang bahay, may gusto silang buhay. Pero nang tayo'y dumating, tayo ang naging kanilang dahilan. Isinantabi ang luho, isinantabi ang saya, para may pagkain tayo at may pambili ng pang-eskwela. Hindi sila nagreklamo kahit mahirap, dahil ang tagumpay natin nang gusto nilang makita. Sa bawat baryang kanilang pinag-ipunan, may bahagi roon para sa ating kinabukasan. Kahit ang sarili nila'y kailangan magtiis, basta tayo'y may pagkakataong umasenso at umangat sa buhay. Kapag tayo'y may sakit, sila ang nag-aalala.
maging inspirasyon sa buhay na ito. May mga gabing tahimik silang umiiyak dahil sa bigat ng buhay na kanilang hinaharap. Ngunit kinabukasan muli silang babangon, bitbit ang pag-asang tayo may magandang panahon. Hindi man marangya ang ating tahanan, punong-puno naman ito ng pagmamahalan. Sa simpleng hapag at kaunting pagkain, natutunan natin ang tunay na yaman ay ang pamilyang kapili. May mga pagkakataong hindi natin napansin ang mga kamay nilang pagod at nanginginig. Akala natin ay normal lang ang kanilang ginagawa, hindi natin alam buong buhay nila'y inalay para sa ating sinta. Ikaw na anak, huwag kang mayabang dahil hindi mo alam kung ilang taon silang nag-iisang. Kung may diploma ka, huwag mong kalimutan, may magulang na nagpagod para mabayaran ang pangarap mong pinasukan. Huwag mong isipin na obligasyon nilang lahat, na dahilan na kalahad dapat nilang ibigay agad. May hangganan ng lakas, may hangganan ng panahon, kaya matutong tumulong bago sila tuluyang mapagod sa laban. Hindi sapat ang salamat kung salita lang sa hangin, ipakita sa gawa ang respeto at pagtingin. Kung may trabaho pa na awag silang palimutan, unahin ding alagaan ng mga taong unang nag-alaga sa'yo noon pa man. Huwag mong hintayin na wala sila bago ka magsisi. Huwag mong hintayin larawan na lang ang iyong yakapin sa gabi. Habang naririto pa sila, ibigay ang oras at pagmamahal, dahil ang presensya mo para sa kanila ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Darating ang araw na sila'y tatanda, at ang dating malalakas na kamay ay manghihina. Ikaw naman ang maging sandalan, tulad ng ginawa nila sa'yo noong ikaw ay nangangailangan. Kung dati ikaw ang kanilang inakay, ngayon ikaw naman ang dapat gumabay. Kung dati sila ang nagbigay ng lakas, ngayon ikaw naman ang bumawi. Sa bawat sakripisyong wagas, sarili nila isinantabi para sa kinabukasan nating minimithi. Mga pangarap nila'y kanilang binitawan para tayo'y magkaroon ng magandang buhay at pangalan. Sa bawat luha na kanilang pinahid, sa bawat pangarap na kanilang isinakripisyo at pinili, huwag nating sayangin ang kanilang pag-asa. Gawin nating makabuluhan ng buhay na ipinagkaloob nila sa atin ng buong sigla. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang pagkakaroon ng pera o diploma. Tagumpay din ang marunong kang lumingon at magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Higit sa lahat, tagumpay ang nagagamit mo ang iyong narating upang masuklian ang pagmamahal at sakripisyo ng iyong mga magulang. Pangarap nila'y isinantabi, ngayon ikaw naman ang gumawa ng paraan. Ibalik ang pagmamahal na kanilang ibinigay at maging dahilan upang sila na may numiti at mabuhay ng payapa. Hindi man natin kayang tumbasan ng lahat, ang bawat pangsisikap ay malaking bagay sa kanilang puso't pangarap. Sa bawat tagumpay na iyong makakamtan, isama sila, yakapin sila at sabihin sila ang dahilan. Pangarap nila'y isinantabi, ngayon ikaw naman ang gumawa ng paraan. Hindi habang buhay sila ang sasalo sa'yo, darating ang araw ikaw naman ang magiging sandalan nila. Kaya habang may oras, huwag na maghintay, sabihin ang mahal kita bago lumipas ang buhay. Dahil ang pinakamagandang regalo sa magulang ay anak na marunong tumanaw ng putang na loob at magmahal ng tunay. Kahit isang plato lang, hahatiin nila para may makain ng anak. Kahit kaunti ang kanin, sapat na sa kanila.
Sa bawat kutsarang kanilang isinusubo, may sakripisyong tahimik na nakatago. Hindi man nila sabihin ang bigat ng buhay, pagmamahal nila'y laging tunay. Kapag kaunti ang pagkain sa mesa, anak muna bago sila. Kapag may isang pirasong ulam, sasabihin nila, sige anak, sa'yo na yan. Akala mo busog sila, pero ang totoo nagtiis lang sila. Ngumiti para hindi ka mag-alala, kahit gutom na rin ang kanilang sikmura. Kapag ikaw ay may sakit at nanghihina, sila'y gising buong gabi sa iyong tabi. Kahit pagod na sa trabaho at problema, hawakan ang kamay mo hanggang umaga. Kapag wala kang baon sa eskwela, sila'y maghahanap ng paraan para may maibigay. Kahit sariling pangangailangan ay ipagpaliban, basta ikaw ay may lakas na harapin ang buhay. Hindi man mamahalin ang kanilang damit, hindi man malaki ang bahay na tinitirhan, sa puso nila'y may mundong inihahandog para sa anak na kanilang minamahal. Isang plato, hati tayo, kahit kaunti, basta may makain ka. Isang buhay para sa anak, ganito magmahal ang magulang ng walang kapantay. Isang puso, sabay tayong lalaban sa hirap ng buhay, hindi ka iiwan. Kahit maubos ang lahat sa kanilang kamay, pagmamahal nila'y hindi kailanman mawawalay. May mga gabing ilaw'y pinapatay para makatipid sa bayarin sa bahay. May mga araw na kape lang ang almusal, ngunit sa'yo may baon at pagkain sapat. Kapag may bagong sapatos kang kailangan, sila'y magtitiis sa lumang gamit na lamang. Kapag may proyekto, bayaring darating, sila ang unang gumagawa ng paraan sa dilim. Hindi mo nakita ang luha sa kanilang mata, dahil itinago nila sa likod ng ngiti nila. Hindi mo narinig ang tahimik na dasal na sana'y maging maayos ang iyong kinabukasan. Ngayon reklamo mo kapag walang gusto mong pagkain, samantalang dati kahit asin lang kinakaya nilang kainin. Ngayon gusto mo restaurant, gusto mo imported, pero hindi mo alam kung ilang gabi silang nagtikis sa gutom. Matutong makontento, matutong magpasalamat, hindi lahat ng gusto mo'y kailangan mong makuha agad. May mga magulang na pinipili ang anak bago ang sarili, kaya wag mong sayangin ang pagkakataong ibinigay nila sa'yo. Bago ka humingi, alalahanin ang kanilang pagod. Bago ka magreklamo, tingnan ang kanilang mga kamay, mga palad na magaspang, mga matang puyat. Lahat ng iyon ay para sa iyong pangarap, hindi sukatan ang dami ng laman ng plato. Kung ang bawat subo'y may pusong kasama rito, hindi kayamanan ang tunay na kailangan, kundi pamilyang handang magsakripisyo't magmahal. Balang araw, kapag ikaw ay may sariling tahanan, maiintindihan mo rin ang kanilang pinagdaanan. Ang bawat anak sa'yo na lang ay kwento ng pag-ibig na walang katapusan. Kaya habang sila'y nasa iyong tabi, yakapin sila at sabihin mong salamat. Huwag hintayin mawala ang pagkakataon bago mo maipakita ang iyong pagmamahal. Isang plato, hati tayo, kahit kaunti, basta may makain ka. Isang buhay para sa anak, ganito magmahal ang magulang ng walang kapantay. Isang puso, sabay tayong lalaban sa hirap ng buhay, hindi ka iiwan. Kahit maubos ang lahat sa kanilang kamay, pagmamahal nila'y hindi kailanman mawawalay. Isang tahanan kahit payak lamang, punong-puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa bawat sakripisyong kanilang ginawa, buhay mo ang pinakamahalagang biyaya. Matutong magpasalamat at maging kontento, hindi kailangan maging marangya ang buhay para maging masaya ang pamilya. Alalahanin
ang bawat sakripisyo ng mga magulang. Pahalagahan ang kanilang pagmamahal at suklian ito ng respeto, kabutihan at malasakit. Isang plato man kapag may pagmamahalan, sapat na. Isang tahanan man ay maliit kapag may pag-aaruga, parang mundo'y kumpleto na. At sa bawat tapag na ating pagsasaluhan, alalahanin ang pusong laging nagbibigay. Kahit kaunti, kahit payak, kahit walang sobra. Kapag pamilya ang kasama, biyaya na ang lahat. Hey! Woo! Huwag mong ikahiya ang magulang mo, dahil mahirap sila. Dapat mo silang ipagmalaki, sila ang unang naniwala sa'yo. Kahit wala pang ibang nakakakita ng galing at pangarap na nasa puso mo. Hindi man branded ang damit ni tatay, pero bawat suot niya'y puno ng sakripisyo. Hindi man sosyal ang bahay ni nanay, pero doon mo unang natutunan ng tunay na pagmamahal. Hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral, pero itinulak kanilang abuti ng pangarap. Hindi man sila mayaman sa pera, pero pinayaman nila ang buhay mo ng pag-asa. Sa bawat umagang maaga silang gumigising para may pagkain kang maiuuwi at kakainin. Sa bawat gabing pagod silang umuuwi, ngiti pa rin ang dala para hindi ka mag-alala sa sarili. Kapag ikaw ay nadapa, sila ang umaalalay. Kapag ikaw ay nasaktan, sila ang unang dumadamay. Kahit sariling pangarap ay isinantabi para lamang matupad ang pangarap mong minimiti. Hindi man perpekto ang kanilang paraan, pero pag-ibig nila'y walang katapusan. Sa hirap at ginhawa sila'y nananatili, kaya wag mong ikuble ang kanilang pagkalinga sa'yo lagi. Wag mong ikahiya ang magulang mo, sila ang dahilan kung bakit nandito ka. Kung wala man silang perang maipamana, pagmamahal at magandang aral ang iniwan nila sa'yo. Wag mong ikahiya ang pinagmulan mo, dahil doon nabuo ang pagkatao mo. Sa bawat luha at pawis na kanilang inalay, ikaw ang pangarap na hindi nila pinabayaan kailanman. May mga araw na kulang ang kanilang hawak, pero inuuna ka pa rin bago ang sariling pangangailangan. Kahit wala nang matira para sa kanilang sarili, basta ikaw ay may baon, may damit at may ngiti. Hindi man nila kayang ibigay ang lahat, ibinigay naman nila ang buong lakas sa maliit na tahanan. Malaki ang pangarap at sa simpleng hapag, may pagmamahalang sapat. Naaalala mo ba noong ikaw ay may sakit, sila ang nagbantay hanggang sa ikaw ay bumalik. Noong takot kang humarap sa mundo, sila ang nagsabing, anak, kaya mo. Kaya ngayong ikaw ay may narating na, wag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. Ang tagumpay na hawak mo sa iyong kamay ay bunga ng kanilang tiyaga at gabay. Wag mong ikahiya ang magulang mo, sila ang dahilan kung bakit nandito ka. Kung wala man silang perang maipamana, pagmamahal at magandang aral ang iniwan nila sa'yo. Wag mong ikahiya ang pinagmulan mo, dahil doon nabuo ang pagkatao mo. Sa bawat luha at pawis na kanilang inalay, ikaw ang pangarap na hindi nila pinabayaan kailanman. May mga anak na nahihiya kapag kasama ang magulang, dahil luma ang damit at hindi sosyal ang pangalan. Pero kapag may kailangan, sila ang tinatawagan. Kapag may problema, sila ang unang hinahanap. Nakakahiya ba ang magulang na nagpakahirap? Mas nakakahiya ang anak na yumaman pero nakakalimot. Walang masama sa pagiging mahirap, ang masama'y kalimutan ng taong nagtiis para sa'yo. Noong wala kang sapatos, sila ang naghanap. Nung wala kang baon, sila ang nagtiis at naglakad.
maghintay ng malaking tagumpay bago mo ipakitang sila'y mahalaga sa buhay. Sa simpleng tawag, pagbisita o pag-aalala, mararamdaman nilang hindi na sayang ang kanilang sakripisyo at pag-asa. Ang halaga ng magulang ay hindi nasusukat sa pera, trabaho, estado sa buhay. Nasusukat ito sa pagmamahal, sakripisyo, pagtitiis, at mga aral na iniwan nila sa'yo. Kaya kahit saan ka makarating, huwag mong kalimutan ang mga kamay ng unang pumalalay sa'yo. Huwag mong ikahiya ang magulang mo, sila ang ulang tahanan ng puso mo. Kung wala man silang kaya marang maipamana, binigyan ka nila ng buhay, tabang at pag-asa. Huwag mong ikahiya ang pinagmulan mo, dahil bawat hirap ay bahagi ng tagumpay mo. At kung marating mo man ang tuktok ng mundo, dalhin mo sila ron, dahil kasama sila sa bawat tagbang mo. Ipagmalaki mo sila, dahil bago ka hinangaan ng mundo, sila muna ang humanga sa'yo. Bago ka tinawag na matagumpay, sila muna naniwala sa kakayahan mo. Kaya habang may panahon, sabihin mo nakakakita ng galing na pangarap na nasa puso mo. Hindi man branded ang damit ni tatay, pero bawat suot ay puno ng sakripisyo. Hindi man sosyal ang bahay ni nanay, pero doon mo unang natutunan ng tunay na pagmamahal. Hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral, pero itinulak kanilang abutin ng pangarap. Hindi man sila mayaman sa pera, pero pinayaman nila ang buhay mo ng pag-asa. Sa bawat umagang maaga silang gumigising para may pagkain kang